Kung ikaw ay isang lalaki na higit sa 40 anyos, malaki ang tsansa na may isang bahagi ng iyong katawan na mas mabilis na tumatanda kaysa sa iba, at ito ay isang bagay na bihirang-bihira nating pag-usapan. Hindi ko ito sinasabi para takutin ka. Ito ay isang tahimik na katotohanang medikal. Ngunit heto ang magandang balita: ang pag-agapay dito ay hindi lang magbibigay sigla sa iyong buhay sexual, kundi magkakaroon din ng malakas at positibong epekto sa iyong puso, sa iyong pantog, at sa iyong pangkalahatang kumpiyansa. Ang pangalan ko ay Dr. Jose Reyes, at bilang isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na maibalik ang kanilang lakas, pagganap, at dignidad sa pamamagitan ng tunay at siyentipikong medisina. Maraming kalalakihan ang nag-aakala na ang pangangalaga sa kanilang kalusugang sexual ay tungkol lamang sa isang maliit na asul na tableta o paghahabol sa performance. Ngunit ang tunay na sikreto, ang sikretong tunay na epektibo sa pangmatagalan, ay nakasalalay sa simple at partikular na mga gawi sa araw-araw na hindi itinuturo sa 99% ng mga kalalakihan. Sa gabay na ito, ipapaliwanag ko sa iyo ang 4 na mahahalagang haligi sa pagprotekta sa iyong kalusugang sexual at pang-ihi pagkatapos ng edad 60 simula ngayon. Bigyan mo ng pansin ang 3 numero. Ito ay isang bagay na halos walang sinuman ang tumatalakay, ngunit may kapangyarihan itong baguhin ang lahat, lalo na kung matagal ka ng tahimik na nahihirapan. Bago tayo magsimula, kung nakatuon ka sa pananatiling malakas, may kumpiyansa, at malusog habang tumatanda, maglaan ka ng sandali para mag-subscribe at i-click ang notification bell. Nagbabahagi ako ng praktikal at direktang payo para sa mga kalalakihang higit sa 100 batay sa kung ano ang nakikita ko sa aking praktika araw-araw. Kung ang mensaheng ito ay tumatatak na sa iyo, pakitype ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling i-type ang 0. Ang iyong puna ay nakakatulong sa akin na pagbutihin at mas mapagsilbihan ka. Ngayon, simulan na natin ang una at pinakamahalagang haligi ng kalusugan ng kalalakihan pagkatapos ng asinina, ang daloy ng dugo. Dahil kung walang malakas na sirkulasyon, walang ibang gagana. Dito nagsisimula ang lahat, at dito karaniwang nagsisimulang manghina ang mga kalalakihan nang hindi man lang nila namamalayan. Unang mahalaga, protektahan ang iyong daloy ng dugo, ang iyong daanan tungo sa paggana. Habang tumatanda ang mga lalaki, isa sa mga unang tahimik na banta sa kanilang kalusugang sexual ay ang pagbawas ng daloy ng dugo. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi ito napapansin sa simula. Walang sakit, walang malinaw na babala, isang mabagal at tahimik na pagbaba lamang sa tigas pakiramdam at tibay. Sa oras na maging kapansin-pansin itong problema, maaaring taon na ng pinsala ang nagawa. Heto kung bakit ito napakahalaga. Ang iyong ari ay isang vascular organ. Ibig sabihin, ang paggana nito ay halos ganap na nakasalalay sa malusog at nababanat na mga ugat, arteries. Kapag ang mga ugat na ito ay nagsimulang tumigas dahil man sa edad, alta presyon, diabetes, o kakulangan sa ehersisyo,
apektado ang iyong paninigas. Ngunit hindi ito dito natatapos. Ang buong rehiyon ng iyong balakayang ay nagsisimulang manghina dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang mga tissue ay hindi na gaanong tumutugon, nawawalan ng pagkasensitibo ang mga nerbiyos at simpleng itinitigil na ng katawan ang pagbibigay prioridad sa paggana sa lugar na iyon. Ngunit huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang totoo, ang pagpapabuti ng iyong daloy ng dugo ay isa sa mga pinaka-epektibo at kapaki-pakinabang na paraan upang alagaan ang iyong katawan pagkatapos ng 60. At ito ay ganap na nasa ilalim ng iyong kontrol. Nagsisimula ito sa paggalaw. Ang araw-araw na paglalakad, kahit sa loob lamang ng 30 minuto, ay nagpapasigla ng sirkulasyon, nagpapabuti sa kalusugan ng mga pader ng iyong ugat at tumutulong na panatilihin itong malinis. Isabay mo iyan sa isang dieta na mayaman sa mga madahong gulay tulad ng malunggay at kangkong, mga prutas at masusustansiyang taba, at binibigyan mo ang iyong katawan ng mga natural na kasangkapan na kailangan nito upang makagawa ng mas maraming nitric oxide, ang molekulang responsable sa pagre-relax ng mga daluyan ng dugo at pagpapalakas ng daloy nito. Maaari ka ring magdagdag ng mga simpleng gawain sa pangangalaga sa sarili tulad ng maligamgam na paliligo at banayad na masahe sa lugar. Hindi lamang ito para sa ginhawa. Pinasisigla nito ang lokal na supply ng dugo at pinapalusog ang tissue. Bawat maliit na pagtaas ng sirkulasyon ay tumutulong sa iyong katawan na maalala na mahalaga pa rin ang lugar na ito ay buhay pa at na ito ay ginagamit pa rin. Nakakita na ako ng mga kalalakihan sa kanilang 60s at 70s na lubos na nagpabuti ng kanilang paninigas sa pamamagitan lamang ng seryosong pagtutok sa daloy ng dugo. Walang tableta, walang mga pamamaraan, kundi sinasadyang atensyon sa isang bahagi ng katawan na madalas na binabaliwala. At kapag bumubuti ang sirkulasyon, hindi lang kumpiyansa sa silid tulugan ang nararamdaman ng mga lalaki. Madalas nilang iniuulat ang mas mahusay na kontrol sa pantog, mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi, at pangkalahatang pagtaas ng enerhiya at tiwala sa sarili. Kung meron kang sisimulan, dito ka magsimula. Ang daloy ng dugo ang pundasyon ng paggana. Naaapektuhan nito ang lahat ng bagay na kasunod sa literal na paraan. Ngunit, ang pagprotekta sa iyong sirkulasyon ay simula pa lamang. Ang susunod na gawi ay isang bagay na madalas na hindi pinapansin ng mga lalaki. Ngunit, mayroon itong tahimik ngunit kritikal na papel sa iyong pangmatagalang ginhawa at kumpiyansa. Pag-usapan natin ang isang bahagi ng personal na pangangalaga na kasing simple ng sabon at tubig, ngunit kasing halaga rin. Kung nandito ka pa rin at nakikitang mahalaga ito, pakitype ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na sumusubaybay ka. Ngayon, tumuloy tayo sa susunod na mahalagang hakbang. Ikalawang mahalaga, kalinisan at pangangalaga sa balat, ang tahimik na tagapangalaga ng iyong ginhawaan. Ang pangangalaga sa iyong kalusugan ay hindi lamang tungkol sa performance. Ito ay tungkol din sa proteksyon. Ito ay tungkol sa pagprotekta
sa balat, sa tissue, at sa mga sensitibong bahagi na nagpapanatili sa iyong pakiramdam na komportable, malinis, at may kumpiyansa. Pagkatapos ng asyende ang balat sa ari, ay natural na nagiging mas manipis, mas tuyo, at mas madaling mairita at maimpeksyon. Ang dating mabilis na banlaw sa shower ay hindi na sapat, at ang pagpapabaya sa pangunahing kalinisan ay maaaring humantong sa mga kahihinatnan mula sa bahagyang abala hanggang sa malubhang problemang medikal. Ang mabuting kalinisan ay nakakatulong na maiwasan ang isang buong listahan ng mga problemang maiiwasan sana. Kung walang tamang paglilinis, maaaring mag-ipon ang bakterya at ang fungus sa mga tupi-tupi ng balat, lalo na sa ilalim ng balat na takip, foreskin, kung ikaw ay hindi tuli. Ito ay maaaring humantong sa pamamaga, pangangati, amoy, at maging sa masakit na mga impeksyon tulad ng balanitis. Para sa ilang mga lalaki, ang iritasyon ay nagiging napakatagal anupat nagkakaroon sila ng phimosis, isang kondisyon kung saan ang balat na takip ay humihigpit at nagiging mahirap o imposibleng iurong. Ang iba naman ay maaaring balewalain ang maliliit na pagbabago sa balat pamumula mga batik o mga sugat. Iniisip na wala lang ito, gayong maaari itong maging maagang senyales ng isang bagay na mas seryoso tulad ng kanser sa ari o mga kondisyon sa balat na nangangailangan ng paggamot. Ang magandang balita ay simple lang ang ganitong uri ng pangangalaga. Hindi ito nangangailangan ng mga mamahaling produkto o komplikadong gawain. Ang araw-araw na paghuhugas gamit ang maligamgam na tubig at isang banayad, walang pabangong sabon ay karaniwang sapat na upang maalis ang dumi ng hindi inaalis ang natural na mga langis na nagpoprotekta sa iyong balat. Pagkatapos maghugas, mahalagang dahan-dahan at lubusang patuyuin ang lugar. Ang halumigmig na naiipon sa mga tupi-tupi ng balat ay isang lugar kung saan mabilis dumami ang mga impeksyong fungal, lalo na sa mas maiinit na klima o kung nagsusuot ka ng masikip na damit. Higit pa rito, ang regular na pangangalaga sa balat ay hindi lamang tungkol sa kalinisan, ito ay tungkol sa kamalayan. Kapag inaalagaan mo ang bahaging ito ng iyong katawan araw-araw, nananatili kang konektado dito. Ikaw ang unang makakapansin kung may kakaibang pakiramdam, mukhang hindi pangkaraniwan o tila may mali. Ang kamalayang iyon ay maaaring humantong sa mas maagang pagbisita sa doktor, mas mabilis na paggamot, at mas magandang resulta. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, respeto, papasok, respeto, palabas. Ang pangangalaga na ibinibigay mo sa bahaging ito ng iyong katawan ay sumasalamin kung gaano mo pinahahalagahan ang iyong kalusugan, iyong ginhawa, at iyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Ang kalinisan ay hindi opsyonal pagkatapos ng 60. Ito ay mahalaga hindi lamang para sa iyong kalusugan, kundi para sa iyong dignidad. Ngunit kahit na may malinis na balat at malakas na sirkulasyon, may isang pangunahing lugar na binabaliwala pa rin ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa lumitaw ang mga problema. Hindi ito nakikita sa salamin, ngunit kinokontrol nito ang lahat mula sa iyong paninigas hanggang sa pag-ihi. At kapag natutunan mo
kung paano ito palakasin, magbubukas ka ng isang bagong antas ng kontrol. Tingnan natin. Ikatlong, mahalaga lakas ng pelvic floor ang nakatagong makina ng kalusugang pang-ihi at sexual. Karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay hindi pa man lang naririnig ang tungkol sa kanilang pelvic floor o sahig ng balakang, lalo pa ang isiping sanayin ito. Ngunit ang nakatagong network ng mga kalamnan na ito ay isa sa pinakamahalaga at pinakanapapabayaan na bahagi sa pagpapanatili ng iyong kalusugan at paggana. Ang pelvic floor ay nakaupo na parang isang muscular na duyan sa ilalim ng iyong pantog na sumusuporta sa mga organo ng iyong ibabang bahagi ng katawan, kabilang ang iyong prostate, tumbong at ang puno ng ari. Kapag ang mga kalamnan na ito ay malakas at aktibo, direkta nilang pinapabuti ang lakas ng paninigas, kontrol sa paglabas ng semilya at paggana ng ihi. Habang tayo ay tumatanda, natural na humihina ang mga kalamnan na ito. Ang panghihinang iyon ay lumalabas sa maliliit, ngunit nakakainis na mga paraan. Mas madalas na pagbisita sa banyo, paminsan-minsang pagtulo, pagkatapos umihi, o iyong nakakainis na pakiramdam na hindi mo lubusang nailabas ang iyong ihi. Sa silid tulugan, maaari mong mapansin ang mga paninigas na hindi nagtatagal o mga orgasmo na parang mas mahina kaysa dati. Ngunit heto ang susi, hindi ito mga hindi maiiwasang senyales ng pagtanda. Madalas ito ay mga senyales ng isang pelvic floor na matagal nang napabayaan. Ang magandang balita ay maaaring sanayin ang mga kalamnan na ito tulad ng iyong biceps o hita. Sa regular na mga ehersisyo para sa pelvic floor, kilala rin bilang Kegels, maaaring palakasin ng mga lalaki ang mismong mga kalamnan na kumokontrol sa daloy ng dugo papasok sa ari, at kasing halaga, pumipigil dito na tumagas pabalik habang may paninigas. Sa paglipas ng panahon, maaaring mga hulugan ito ng mas matigas at mas matagal na paninigas ng walang gamot, at dahil ang mga parehong kalamnan na ito ay sangkot sa paglabas ng semilya, ang pinabuting tono ay maaari ring makatulong sa mga lalaki na madagdagan ang tibay o tindi nito. Mula sa pananaw ng pag-ihi, ang isang mas malakas na pelvic floor ay nangangahulugan ng mas mahusay na kontrol sa pantog, mas kaunting pagtulo, mas kumpletong pag-ihi, at mas kaunting pagpunta sa banyo sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga ehersisyong ito ay hindi nangangailangan ng kagamitan at maaaring gawin ng diskreto anumang oras habang nakaupo sa mesa, nakatayo sa pila, o kahit na nakahiga sa kama. Ang paggalaw ay banayad, ngunit ang mga benepisyo ay malalim. Nakakita na ako ng mga lalaki na mula sa nakakadismayang mga sintomas ay nagkaroon ng ganap na kontrol sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi dahil gumawa sila ng anumang sukdulan, kundi dahil sa wakas ay inako nila ang kontrol sa isang bahagi ng kanilang katawan na hindi kailanman itinuro sa kanila na bigyan ng pansin. Isipin mo ang iyong pelvic floor bilang makina ng iyong sistemang sexual at pang-ihi. Hindi mo ito nakikita, ngunit kapag ito ay malakas, lahat ay mas gumagana. At kapag ito ay mahina, ang mga bagay-bagay ay nagsisimulang masira. Huwag hintayin na ang abala ay maging problema. Ngayon,
kung ang pagpapalakas ng mga hindi nakikitang kalamnan ay maaaring magkaroon ng ganito kalaking epekto. Isipin kung ano ang mangyayari kapag tinugunan natin ang isang lugar na kinatatakutan ng karamihan sa mga lalaki na pag-usapan ang emosyonal na bahagi ng kalusugang sexual. Dito nag-uugnay ang lahat at kung saan madalas nagsisimula ang pinakadakilang paggaling. Kung kasama pa rin kita at tumatagos sa iyo ang mga kaalamang ito, sige at itype ang numerong 1 sa mga komento para lang ipaalam sa akin na narito ka at nakikinig. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na mahalagang bagay. Ika-4 na mahalaga bukas at patuloy na intimasiya. Ang kalusugang pangkaisipan ay kalusugang pisikal. Kapag pinag-uusapan natin ang kalusugan ng mga lalaki pagkatapos ng 5 ang usapan, ay madalas na nakasentro sa mga pisikal na bagay, daloy ng dugo hormones, lakas ng kalamnan. Ngunit may isang elemento na kasing kritikal at napakadalas na napapabayaan ang emosyonal na koneksyon. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang intimasya ay maaaring maging mas komplikado. Ang mga pagbabago sa performance, imahe ng katawan o kahit na mga kondisyong pangkalusugan mula sa nakaraan ay maaaring magparamdam sa iyo na malayo ka sa iyong kapareha o maging sanhi ng iyong pag-urong sa ideya ng pagtatalik. Ngunit heto ang katotohanan, ang iyong kalusugang pangkaisipan at emosyonal ay direktang nakakaapekto sa iyong pisikal na pagganang sexual. Ang pagbalewala sa ugnayang iyon ay tulad ng pag-aayos ng makina ng kotse, ngunit hindi kailanman ginagalaw ang ignition. Ang ari ay hindi hiwalay sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ito ay isang organ na lubos na tumutugon at ang paggana nito ay malalim na nakatali sa iyong pagtingin sa sarili, sa iyong mga relasyon at sa iyong estado ng isip. Ang pagkabalisa, takot sa pagkabigo o emosyonal na distansya mula sa iyong kapareha ay maaaring mag-trigger ng sunod-sunod na mga tugon sa pisyolohiya, tensyon, mahinang daloy ng dugo, mababang pagnanasa na sumasabotahe sa iyong paninigas at pagkasensitibo. Habang tumatagal na hindi nasasabi ang mga emosyonal na stress na ito, mas lalo kang maaaring maging hiwalay sa iyong sariling katawan. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglinang ng intimasya, tunay, tapat, at hindi nakabatay sa performance na intimasya. Minsan, ang unang hakbang ay simpleng pakikipag-usap. Ang pagbabahagi ng iyong mga alalahanin, takot o pag-asa sa iyong kapareha ay lumilikha ng isang ligtas na espasyo para sa emosyonal na pagiging malapit at iyon lamang ay maaaring maibalik ang isang pakiramdam ng koneksyon na muling nagpapasiklab sa pisikal na pagnanasa. Sa ibang pagkakataon, ito ay tungkol sa muling pagbibigay kahulugan sa kung ano ang ibig sabihin ng intimasya. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatalik o sa isang ingranding pagtatapos, kundi tungkol sa pinagsasaluhang haplos, tawanan, pagtingin sa mata at pagmamahal. At kung matagal ka nang nahihirapan ang pakikipag-usap sa isang therapist o tagapayo na nakauunawa sa sexualidad ng mga lalaki, ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Walang kahihiyan sa paghingi ng suporta, tanging lakas lamang. Kapag binibigyan ng prioridad ang kalusugang emosyonal, natutuklasan ng maraming lalaki na ang pisikal na paggana ay natural na bumubuti.
Bumabalik ang paninigas, tumataas ang pagnanasa, at nabubuo ang kumpiyansa hindi dahil sa isang tableta, kundi dahil ang isip at katawan ay sa wakas ay nagtutulungan muli. Ito ang uri ng pangangalaga na nagbibigay pugay sa buong tao, hindi lamang sa isang bahagi ng katawan. Kapag tinitingnan natin ang kalusugang sexual sa ganitong paraan, hindi na ito tungkol sa pag-aayos ng isang bagay na sira, kundi tungkol sa pag-aalaga ng isang bagay na karapat-dapat na pangalagaan. At sa sandaling mangyari ang pagbabagong iyon, lahat ay nagiging mas madali. Ngayon, kung ang apat na mahahalagang bagay na ito ang pundasyon, ang susunod na hakbang ay ang nag-uugnay sa lahat ng ito. Mayroong maliliit pang-araw-araw na aksyon, praktikal madaling gawin na mga gawi na maaaring magpatibay sa lahat ng iyong natutunan. Tuklasin natin ang mga karagdagang estratehiya na maaaring magdala ng iyong mga resulta sa susunod na antas. Bonus. Mga pang-araw-araw na payo para sa mga lalaking higit sa 60, minsan ang pinakamalaking pagbuti ay nagmumula sa pinakamaliit at pinakapare-parehong mga gawi. Habang ang apat na mahahalagang bagay na ating tinalakay ay naglalatag ng pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan, may ilang mga pang-araw-araw na gawain na maaaring magsilbing pandikit na nagpapanatili sa lahat ng bagay at nagpapatibay sa iyong pag-unlad hanggang sa iyong 60s, 70s at higit pa. Ang mga payong ito ay maaaring mukhang simple, ngunit ang epekto nito ay hindi. Una sa lahat, ang hydration o sapat na pag-inom ng tubig ay hindi negotiable. Ang dehydration ay nagpapahirap sa lahat ng bagay mula sa sirkulasyon hanggang sa pag-ihi at tibay sa pakikipagtalik. Ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw ay sumusuporta sa malusog na tissue, nagpapanatili ng tamang paggana ng daanan ng ihi, at maaari pang makatulong na mabawasan ang panganib ng mga UTI na nagiging mas karaniwan sa pagtanda. Kasing halaga rin ang tulog. Ang dekalidad na tulog ay kung kailan gumagawa ang iyong katawan ng testosterone, nag-aayos ng tissue at nagre-reset ng iyong nervous system. Ang mga lalaking palaging nakakakuha ng 7 hanggang 8 oras na pahinga ay madalas na nag-uulat ng mas magandang pagnanasa, mas malakas na paninigas at pinabuting antas ng enerhiya. Kung ang iyong tulog ay palaging naaantala, lalo na dahil sa madalas na pag-ihi, maaaring oras na para pag-usapan ang mga pinag-uugatang sanhi sa iyong doktor. Isa pang mahalagang payo ay bantayan ang iyong blood sugar. Ang mataas na blood sugar ay sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo at mga nerbiyos sa iyong ari ng mas mabilis kaysa sa halos anumang bagay. Ang pamamahala sa iyong antas ng glucose sa pamamagitan ng isang malusog na diyeta, regular na paggalaw at pagsusuri ay hindi lamang para sa pag-iwas sa diabetes. Ito ay isa sa mga pinakamagandang bagay na maaari mong gawin para sa iyong kalusugang sexual. Ang mga regular na check-up sa isang urologist o sa iyong pangunahing doktor ay mahalaga rin. Napakaraming lalaki ang naghihintay hanggang sa may maramdaman silang talagang mali bago sila magsalita. Ang maagang pagsusuri para sa kalusugan ng prostate, antas ng testosterone, o kahit na mga pagbabago sa balat ng iyong ari ay maaaring maiwasan
ang mga malalaking komplikasyon bago pa man sila magsimula. Ang pag-iwas ay mas makapangyarihan kaysa sa pag-aayos. At panghuli, huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagiging pare-pareho consistency. Ang maliliit na aksyon na ito, paglalakad, pananatiling hydrated, pagpapanatili ng kalinisan, paggawa ng kegels, at mahimbing na pagtulog ay nagpapatong-patong sa paglipas ng panahon. Maaaring hindi mo mapansin ang isang malaking pagbabago sa isang araw o isang linggo, ngunit sa loob ng ilang buwan, ang mga gawin na ito ay lumilikha ng pundasyon para sa lakas sigla at kontrol. Nakita ko na itong mangyari ng paulit-ulit. Kung naisip mo man na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko sa iyong katawan, hayaan mong ang mga payong ito ang maging patunay mo na ang kabaligtaran ang totoo. Mayroon kang mas malaking impluwensya sa iyong kalusugan kaysa sa iyong inaakala. At ngayon, habang pinagsasama-sama natin ang lahat, balikan natin kung bakit napakahalaga ng pangangalagang ito at kung paano ang ilang simpleng pagbabago ngayon ay maaaring humubog hindi lamang sa iyong kalusugan, kundi pati na rin sa iyong kumpiyansa, iyong kalayaan, at iyong kalidad ng buhay sa mga darating na taon. Konklusyon, isang huling kaisipan mula sa doktor, ang pangangalaga sa iyong katawan pagkatapos ng XT ay hindi tungkol sa paghahabol sa nawawalang kabataan o pagsisikap na maging ang lalaki ka noong 20 ka. Ito ay tungkol sa pagbibigay pugay sa kung sino kang lalaki ngayon at pagbibigay sa iyong katawan ng suporta na kailangan nito upang patuloy na gumana ng maayos para sa iyong ginhawa, iyong dignidad at iyong kalidad ng buhay. Ang totoo karamihan sa atin ay hindi kailanman naturuan kung paano maayos na alagaan ang bahaging ito ng ating sarili. Tinuruan tayong manahimik tungkol dito, na bigyan lamang ng pansin kapag may mali o makaramdam ng hiya kung nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay sa pagtanda. Ngunit ang pananahimik ay hindi humahantong sa lakas. Ang pagkilos ang gumagawa nito. Ngayon alam mo na ang malakas na daloy ng dugo ang pundasyon ng iyong kalusugan at na ang mga simpleng gawi tulad ng paglalakad at pagkain ng tama ay maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba. Nauunawaan mo na ang pangunahing kalinisan ay hindi lamang tungkol sa pagiging malinis. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa sakit at malubhang kondisyong medikal. Natutunan mo na ang iyong pelvic floor ay isang makapangyarihang hanay ng mga kalamnan na tahimik na namamahala sa iyong kontrol at hindi pa huli ang lahat para palakasin ito. At higit sa lahat, pinaalalahanan ka na ang intimasya ay tungkol sa koneksyon, hindi lamang sa performance. Hindi lamang ito mga payo. Ito ay mga kasangkapan para sa isang mas mabuting buhay. Ito ay isang anyo ng paggalang sa sarili. Kapag inaalagaan mo ang bahaging ito ng iyong kalusugan, hindi ka nagiging mayabang, nagiging maagap ka, namumuhunan ka sa isang hinaharap kung saan nananatili kang aktibo, malaya, at may kapangyarihan. Anuman ang iyong edad, iyan ay isang hinaharap na sulit na buuin. Kaya hayaan mong ito ang iyong maging panimulang punto. Hayaan mong ngayon ang araw na itigil mo ang pagwawalang bahala at simulan
ang pagsuporta sa isang bahagi ng iyong sarili na karapat-dapat sa iyong pangangalaga. Nasa iyo na ang kaalaman. Nasa iyo na ang mga pang-araw-araw na gawi. Ang natitirang tanong na lang ay ano ang gagawin mo sa mga ito? Isang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes. Heto ang natutunan ko sa aking 30 taon ng praktika. Ang iyong kalusugan ay laging nasa iyong mga kamay. Hindi ito tungkol sa mga bagay na hindi mo na kayang gawin, kundi tungkol sa pagiging dalubhasa sa mga bagay na kaya mong gawin. Ang pagkilos kahit sa maliit na paraan ang pinakamakapangyarihang gamot na mayroon. Sinasabi nito sa iyong katawan at sa iyong isip na kasali ka pa rin sa laro. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa paghina. Ito ay tungkol sa direksyon. At ikaw pa rin ang pumipili ng sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo, mangyaring maglaan ng sandali upang mag-iwan ng komento sa ibaba. Kahit isang simpleng kikilos na ako ay nagpapaalam sa akin na handa ka ng mamuhunan sa iyong kalusugan. Pakishare ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sino mang lalaki sa iyong buhay na maaaring kailangang marinig ito. Ang iyong pakikilahok ay nakakatulong sa mas maraming lalaki na mahanap ang suporta at mga sagot na nararapat sa kanila. Mag-subscribe para sa higit pang tapat na payong pangkalusugan na tunay na makakagawa ng pagkakaiba.